What's up? Touchdown, Ginlubngan Island. So kain muna tayo mga idol dahil nagutom sa biyahe. So, mamaya ipapasilip po sa inyo yung kabuuan ng Ginlubngan Island. Bakit nga ba pinupuntahan ang Ginlubngan Island at bakit nga ba isa sa destination ng mga nagbabakasyon ang Ginlubngan Island? Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Ginlubngan Island po ay may dalawang sandbar. So yan, unang sandbar, yan po yung pinupuntahan natin. So napakaganda po dito ng buhangin. Yung tipong pag-apak mo, lulubog yung paa mo sa buhangin. Napakaganda dito. Tapos napakalinaw ng kanilang dagat. Yan mga idol, makikita nyo dyan sa videos. Ayan, tingnan nyo naman mga idol, napakaganda talaga. Mapapansin nyo dyan mga idol na napakalinaw ng tubig. Talagang mag-i-enjoy kayo dito sa Ginlubngan Island. So, yan nga pala mga idol, yung pinapasilip ko sa inyo ngayon. Ito po yung unang sandbar ng Ginlubngan Island. Yan, makikita nyo mga idol, no? Mahaba din po yung kanilang sandbar. Ayan, makikita nyo dyan. So, ayan, iikotin natin yung buong paligid ng Ginlubngan Island. At makikita nyo kung ano, kung bakit nga ba pinupuntahan ng mga bakasyonista ang Ginlubngan Island. So makikita nyo dyan sa videos natin. Ayan mga idol. So may sandbar siya, tapos mahaba, tapos may mga madamo-damo ding maliliit na napakaganda talaga, makakaakit sa mga pupunta. So ito po mga idol ang nasa loob ng Ginlubngan Island. Ayan mga nyog, puno ng nyog. Napakagandang tingnan, napakagandang pagmasdan, nakaka-relax, mawawala talaga yung stress mo sa buhay. So yan, lalo na yan, may mga puno ng nyog, puno ng talisay. Yan po yung tinuturo ko mga idol, ay yung puno ng talisay. Ay maganda po ito sa may tabing dagat dahil ito ay pinaka-importante na pahingahan sa mga manliligo dahil malilim ito sa ilalim. Lalo na pag mainit na, yan, pwede ka dyan magpahinga sa ilalim ng puno ng talisay. At saka mayroon din pa pala ditong malunggay na tumubo mga idol. At saka yung puno ng bagarnga sa mga nakakaalam. So yan mga idol, papunta na po tayo doon sa pangalawang sandbar. So napakaganda talaga ng Ginlubngan Island. Pansin nyo dyan mga idol. Yan, halakaran natin papunta doon. Tapos nandun na yung pinsan ko, ay yung nandun yung bayaw kong babae at saka yung utol ko, nagbibidyo-video na sila doon. Napakaganda dyan. Yan mga idol. Ayan, makikita nyo mga idol sa unahan yung sandbar. Pangalawang sandbar ng Ginlubngan Island. So ito nga palang Ginlubngan Island mga idol ay napapalibutan din ng mga isla. Katulad ng Naro, Mabuktot, Cobre, Sulmanok, tapos yung Croco Caballo Island, tapos Chico Island. Ayan, no? Mga nakapalibot din na island mga idol, no? Napakaganda rin. Maliit lang siya mga idol. So bukod tanging isang bahay lang ang nakatirik dito. Isang tao, isang pamilya lang nagbabantay sa island na ito. So yan mga idol, makikita nyo itong pangalawang sandbar. Ayan. Napakaganda ng pangalawang sandbar din mga idol. Napakaganda ng sandbar dito mga idol, no? Kaya pala pinupuntahan ng mga bakasyonista at talagang pagaling kang Manila, gusto mong puntahan dahil napakaganda pala ng tanawin dito sa Ginlubngan Island. So napakalinaw ng kanilang tubig mga idol. Yan. So mag-enjoy talaga ang buong pamilya nyo mga idol kung pupunta kayo dito. Pag nagbakasyon kayo ng Masbate, huwag nyo pong kalimutang puntahan itong Ginlubngan Island para maranasan nyo. So para rin siyang may hambing din sa mga sikat na beaches, no? Sa mga parang Boracay na rin. Pansin mo din sa mga idol kasi napakaganda ng buhangin nila, malambot. At yan, bukod tanging ito lang yung mga basura, yung mga naanod ng alon, no? Yan lang mga inanod ng alon. Yan lang yung bukod tanging ng basura. So napakalinis ng isla na to. Kaya mga tinuturo ko mga idol, yan po yung mga isla na nakapalibot dito sa Cobre Island. Ayan. Yung mga nabanggit ko dyan sa videos kanina, yung mga island na nakapalibot. So, yan mga idol, napakahaba talaga ng kanilang sandbar. So, talagang mag-i-enjoy lahat. Hindi mo talaga
mapansin yung oras habang naglilibot ka dito, no? Na di ka mapapagod sa bawat lakad mo dahil pag-apak mo, mapifeel mo talaga yung buhangin na lumulubog yung paa mo sa paglalakad mo. So yung mga kita nyo mga buti ay naanod na po yan ng alon. So yung mga idol, so papasilip po sa inyo yung kabuuan ng nasilip na po natin yung kabuuan ng Ginlubngan Island. So ayan mga idol, kayang-kaya po natin siyang lakarin sa loob lang ng isang oras ang Ginlubngan Island. Maliit lang na siya na isla pero napakaganda ng tanawin, no? So kaya wala ganong tumitira dito sa Ginlubngan Island to dahil maliit lang siya. Tapos lalo na pag may mga bagyo, mabilis lang siya matamaan ng bagyo. Dito mga idol, so dahil napagod tayo sa kakaikot, kakain muna tayo. Ayan yung baon namin mga idol, tiger fish. So napakasarap nito dahil inihaw, fresh na fresh pa yan mga idol, no? Ayan, so kain muna tayo mga idol and then ikot tayo ulit doon, maliligo tayo sa dagat. Enjoy natin yung pagbakasyon. Yan, minsan lang kasi tayo makauwi kaya enjoy. Ayan, balik tayo doon sa zoo. Ayan mga idol, so it's swimming time na. So tayo nang mag-swimming. So sa lahat na makapanood po nitong ating videos, pa-like and share na lang po ako and then pa-comment na lang ako mga idol. So maraming salamat po sa mga nanonood sa ating videos, sa mga suporta. Thank you so much sa inyo mga idol at dahil sa inyo na-hit natin yung ads, no? So maraming salamat sa lahat ng mga taga Narunyans. Thank you so much sa inyong pag-share sa ating mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless to all of you and keep safe always.